Good morning mga kawerdo. I love you all guys. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan, sa ating mga solid na supporters. I love you all. Kung sino-sino man po kayo, alam nyo na po yun kung sino-sino kayo. Mahal na mahal ko kayong lahat, diba? Salamat sa inyong walang sawang suporta kay Werdo Official. Alright, ayan, panibagong araw, panibagong vlog po tayo mga kawerdo. At sana po ay suportahan nyo ako lagi. Huwag na kayo mag-skip ng ads, dahil napakalaking tulong po niyan kay Werdo Official. Alright, diba? Thank you so much sa inyong lahat dyan. Kayo ba'y nag-almusal na? Ako'y hindi pa. At ako'y dito sa kusina. Oh, dami kong hugasan. Pero may pang-almusal dito na na pandesal, kasi may binili yung anak ko. Ayan, pandesal sa umaga. Oh, diba? Pero maya na, anong oras na ba? Mag-alas 9 na pala. Ayos Kala ko maaga pa Alright, mag-imis muna ako dito mga kawerdo. Wala na naman yung aking mga anak. Ako'y nilayasan na naman, as usual, every morning. Ganun ang ating routine, diba? Taong bahay. Yan talaga pag walang trabaho, taong bahay. Si Werdo, tagal na rin ako walang trabaho. Asa-asa muna ako dito sa vlog. Yan, salamat talaga sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. Salamat talaga sa inyong lahat. Love you all guys. Huwag kayo magsawang sumuporta sa akin mga kawerdo. Salamat talaga, salamat. Marami tayong mga solid na supporters dyan. Maraming salamat talaga sa inyo. Ito muna dito muna tayo sa routine ng ating buhay. Sa umaga, mag-aalmusal. Pag may hugasin, maghuhugas. Yung mga anak ko maagang nagsilayasan. Layasan na naman ako ng aking mga anak. May mga trabaho. Sila naman nagpapakait sa akin. Kaya diba? Yan lang ang makabawi-bawi sa kanila. Kasi nung maliliit pa sila lumaki kasi sila na wala ako sa tabi nila. Kumbaga sila namuhay din na sariling pamamaraan nila. Salamat lang ako talagang kahit papano lumaking mababait yung mga anak na yan, yung tatlong yan. Si Joy, si Jomar, si Benji. May mga trabaho sila. Si Benji sa isang restaurant din. Ano yun siya, kitchen helper. Ano yun magaling yun si Benji. Maasahan mo yun sa kusina. Talagang may diskarte. Kaya nga sa trabaho niya ngayon, yung bagong pasok yun, kasi nga magaling talaga yun. Hindi mo kailangang utusan yung pagdating sa kusina. Sa trabaho, alam niya kung ano dapat niyang gawin. Si Joy naman nasa flower shop. Joy, magaling yung mag-arrange ng halo block tuloy ng mga bulaklak. Yung nakarang industry
Di ba nagtinda ako ng bulaklak? Yun ang gumawa ng mga bulaklak ko. Maganda pagkaka-arrange niya. Maganda mag-arrange yun. Si Joy. Si Jomar naman, ayun, nagmana sa akin. Construction siya. Kaya kasama nila ang tiyuhin ko. Napakabait din ang amo nila. Napakabait. Yung kapatid yata yun ang kumpare ko, ang amo nila. Kaya yan, salamat talaga ako kasi lumaki silang maayos kahit na hindi ko sila masyadong nagabayan. Kasi noon maliliit pa yan, nasa nanay ko mga nakatira. Dito naman kasi sila pwedeng isama dun sa trabaho ko kasi stay na dun sa dati kong amo. Yan, dito sila pwedeng isama. So naiwan ko sila dito sa nanay ko. Napadalhan ko na lang sila ng allowance nila. Tapos nung nag-decide ang anak kong panganay na sabi niya sa akin, pa, magbubukod na lang kami ng bahay. Magbukod na lang kami 3. Sabi ng panganay. Hindi pa lang yan. Siguro 8 years old yata yung panganay ko na yan. 8 ba o yun? Hindi. Ano na rin pala. Parang nasa 12 years old na rin pala. Oo, 12 years old na rin pala. Kasi noon dinala kasi yan sa dinala sa dito nila ng nanay nila eh. Ilang taon din sila doon. So, bumalik sa akin yung anak kong panganay na yun. 12 years old na. Magto 12 pala. Galing yun sa Tagaytay noon. Yun, yung bumalik siya sa akin. Tapos, yun nga, napatira sila sa lola nila. Doon ko sila iniwan sa lola nila. Supportan na lang ako ng nila para sa pagkain nila, budget nila. Kaya nung sinabi nung anak ko na maglulungkod sila, tinanong ko, kaya nyo ba ako? Sabi ng anak ko, kaya mo na, kaya lang nila. Tingnan, may mga isip na rin. Kasi, ang nanay ko, hirap din sila sa buhay eh. Nakikita niya kasi na talagang hirap din sa buhay ang nanay ko. Wala, aga pa, wala na akong tatay. Hindi naman maaga. Mga bata pa yung mga anak mo. Nakita na rin nila yung hirap ng lola nila. Eh syempre, mga kapatid pa akong maliliit mo. Tinaguyod ng aking nanay. Mga kapatid nagsinagap din ng pag-aaral. Kaya sila hindi naman sa amin kasi magkakapatid. Yung mga bunso na lang ang nakapagtapos ng pag-aaral. Yung dalawang pinakahuli na babae, patapos yung pinakabunso namin naging Coast Guard. Yung sinundan ng bunso may asawa na rin naman, pero ang asawa niya seaman, yun, graduate din yun, college. Tapos si Junior, nakabunso namin lalaki, yung Coast Guard din yun. Ayun, sila yung mga talagang nakapagtapos. Yung bunso naming lalaki, 2 years course lang natapos nun. Pero ngayon nasa Coast Guard na siya. Silang tatlo yung medyo ano ng pag-aaral. Nung mag-decide yung anak ko na magbukod
silang tatlo. Hinayaan ko. Sabi ko sige, tamang tama naman. May binibentang bahay. Ito na yung bahay ko na to. Yan, binibenta to noon. Binili ko kaagad. Dito silang tatlo. Ayun, ganun din ang suma. Kumbaga ang routine ganun din, papadala ako sa kanila. Dadalawin ko na lang sila linggo-linggo or minsan sa isang buwan tatlo, 2 beses. Yan silang tatlo, nag-aaral silang tatlo. Yung bunso ko na yan talaga, matalino yan nung nag-aaral pa yan, sa elementary. Nung grade 1 nga yan, nag first honor yan nag first honor siya. Tapos nung second grading, second grade 2 noon, medyo para bang na wiwili na siya, natuto ng mga medyo may kalukuhan ng konti. Hanggang sa ilang beses na grade 4 yun, 2 beses yata. Naging pasaway na sa eskwelahan. Totoo lang, ang natapos ng anak ko na yun, grade 4 lang. Dahil nga hindi ko na rin nasubaybayan, hindi ko nasusubaybayan. Ayun. Pero pasalamat po kahit na ganun ang natapos na. Naging maayos naman ako. Ngayon okay siya. Sa trabaho. Kaya yung mga anak ko na yan, lumaki yan na hindi yan kasama, hindi ko sila kapiling. Yung magkasama talaga kami sa isang buong araw-araw, hindi. Nabuhay silang tatlo na diskarte nila. Paano mamuhay ng ganun. Kasi maaga din sila. Lumaki sila na broken family. Kaya salamat ka lang talaga sa Panginoon at lumaki silang mababait. Nakatapos ang mga anak ko na yun. Si Joy, high school ko. Nakagraduate ng high school. Si Jomar, grade 6 lang din yan. Pasalamat ako kasi yung pagmamahal nila sa akin andun pa rin. Hindi walang pagbabago. Meron kasing ibang mga mga anak na sabihin magre-rebelde, pero sila salamat ako talaga, di nawala yung pagmamahal nila sa akin, di ba? Ang nanay nila pumupunta dito, nanay nila nagbabakasyon, pamilya na rin ng nanay nila. Siyempre nanay nila, paano na kang kaibigan, pamilya na rin niya. Hindi naman po pwede na hindi ko papayagan na hindi pumunta dito kasi nga, di ba, nanay pa rin yun ng mga anak ko may karapatan yun sa mga bata. Alright, so ayun mga kawerdo, habang naghuhugas ako, nagkukwento, di ba, nakatapos ako ng hugasin. Alright, oras ba ako mag-almusal? Mag-almusal pa ba ako? Sumagot ka, weirdo. Tinatanong ka. Lakas tama ni weirdo Ay, Ginoo. Ngayon, ito, sa totoo lang, nakakasama ko sila simula nung pagkabata nila, pero nung maghiwalay kami ng nanay nila, simula nun, ang panganay ko na yan 8 taon, 7 taon yung panganay ko na yan yata,
o 8 taon. Teka. Siyam. Magsisiyam na taon pala yan nung maghiwalay kami ng nanay nila. Oo, 9 na taon nga. Yun, nakasama siya ng simula hiwalay kami. Wala na, di na kami nagkasama na yung araw-araw talaga, bata na. Yun na. Ngayon na lang ulit. Isipin mo, ilang taon na yung panganay ko na yan. Ano ba ngayon? Ano na yan eh. Mag 27 na rin pala yung anak ko na yan. Na panganay. Ito pala yung camera, kasyo nga. Bakit dito natin sa kabila? Magto 27 na pala yung anak ko na yan. O, diba? Ngayon lang uli kami nagkasama ng ganito na araw-araw. Malalaki na sila. Kaya, masarap sa pakiramdam din. Kasama ko sila. Araw-araw, syempre. Kaya lang sa hindi rin magandang sitwasyon. Diba? Na dahilan na nagkasama-sama kami ngayon. Kung bakit ako napunta rito ngayon. Kung bakit ako napatira uli dito ngayon. Ang dahil din sa hindi magandang sitwasyon. Hindi naman ako nagpapasalamat na nang dahil doon inapabalik ako dito. Hindi. Dahil mayroon din hindi magandang kwento. Pero ganoon pa man, kahit papano masaya na, malungkot si Werdo, di ba? Asan pa lang dadalhin kong kalendaryo sa kanya nilagay ng anak ko. Pambigay kong kinalin mo eh. Ito pala sa akin drawer. Bibigay ko yun sa dalawa. So ayan mga kawerdo, umiinit na ang GoPro. Wait lang. Alright, ayan tayo ay kapag ligpit na rin. Pagwalis-walis na tayo dito sa loob ng bahay. So mamaya ang gagawin ko ay after lunch, tutupin ko yung mga damit na yan, mga nilaban ng anak ko. Mayroon pa dito, yan, mga tupiin ko pa yan. Haha, yan ang aking gagawin ngayon. Mamayang mamayang tanghali, pagkakain ng hapunan. Ano ba? Ano pinagsasabi ko? Tanghalian, pagkakain tanghalian, di ba? Grabe, hapunan, aga-aga pa nga. Pag alas 10 pa lang, pambihirang patis talaga. So ayan mga kawerdo, anong oras na ba? Alas 10. Titignan ko yung tilapia na uulamin namin ng aking apo. Yung dinain ko na hindi matuyo-tuyo dahil sa walang araw. Di ba? Ayan siya, oh. Nauulam, ang bango, oh. Ang bango niya talaga. Mamaya na kita. Napakabango. Yan lang, sapat na. Diba? Ano na naman ang iniiyak-iyak nyo mga ibon kayo? Ha? Ano iniiyak-iyak nyo, ha? Say hi. Hello. Hi. Binigyan ko na kayo pagkain eh. Ano pa inihingi mo? Kulang pa rin? Ha? Wala ng tubig. O sige, bibigyan ko kayo ng tubig, ha? Okay. Kabibigay ko lang sa inyo pagkain eh. Gutom na naman. Pambihira kayo. Ito. Wait. Ayan. Water. Drink water na. Dali, drink water na. Drink water na. Dali na. Ayaw mo? Aba. Bitin yung pagkain nyo. Sige, bibigyan ko kayo ulit. Ang bihira tong mga to. Binigyan ko na yan kanina. Kunti lang ibigay ko kasi hindi naman nila yan mauubos na sigurado.
Yan o. Pagkain nila eh. Oh, ayan. Nangihingi yan eh. Nagtawag ako niyan eh. Tawag sa kanya, Werdo! Werdo! Oh. Oh, ayan o. Oh. Kaya nga sila. Binigyan ko na yung kaninang umaga. Oh, sige, kain ng kain. Aba. Sabi niya, Werdo, Werdo, kulang ang binigay mo. Di ba? Alright. Kulang tong kanin na ito. Pero mamaya na ako magsasayang kasi masyado pa namang maaga. Wala pang alas 10 eh. Di ba? Alright. Alright. 10-12 na. Ako magsasalang ng sinaing. Kasi tanghali na. Tapos magpapalambot na ako ng lalabas na ako ng tilapia. Para pag-prito ko na lang mamaya. Diba mga ka-works? Kain ko muna ang pagsasaing. Ito naman kain dito kaya lang hindi kasi sa amin ng apo ko. Kasi tiyak, masarap na naman pagkain ito dahil sa prito tilapia na binabad sa suka. Right, takpan natin to. Yun, tapos na si Madam Melabel. Another video again for Madam Elabel. Nag-ano kasi ako ng ano niya, play ako ng mga video niya na hindi ko pa na-play. Ads. Ang kala sa ads. Alright, mga kawerdo. Kuha tayo ng tilapia. Matutumba. Sarap nito. Yan mga kawerdo. Yan. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, okay na yan. Kasya na sa amin yan ng apo ko. Diba? Kasya na yan. At balik natin sa rep. Diba? Libre ulam na naman. Yan. Lagay ko lang dito muna. Takpan ko muna dito kasi mamaya ako pa paano para lulutuin para maano. Kaanuhin ko muna kasi malamig pa to. Diba? Sarap. Yung tira na sinigang kahapon, oh. Sitaw na lang. Damit. Alright. Okay. Yun. Handa na yun. Mamaya isasalang na lang. Diba mga kawerdo? At tayo ay magsiset up. Okay. Wala. 79% pa lang. Akong cellphone at yun na-charge. My goodness. Pero pwede na yan. Para kayo makapag-umpisa. Kahit mga 1 oras lang. Right. Alright. So yan. Nakagawa tayo. Ayan o. Dala-dalawa. Kitita ang ki Lola. Bahala kayo dyan. Yan. At naluto ko na yung itlog na ulam ng aking apo. Oh ha. Dami ah.
Hindi, dalawa na rin naman kasi kami kakain yan. Pero magpiprito pa ako ng tilapia. Di ba? Oh. Meron pa dito ulam. Sabi mama ulam daw po. Wala na. Naluto ko ng itlog eh. Mamayang gabi ko na ang uulamin. Sige, mamayang gabi. Yan, okay na yan. Ano ko na yung tilapia eh. Suya mo. Kaya mag-ano tayo. Meron pang Eto na. Ayan o. isa? Hindi na lasang to. Ngayon, dalawang tong matanda. Lasang ano na siya. Okay, alright. So, magpiprito muna ako mga kawerdo ng ating ulam na tilapia. My favorite tilapia. Parang magatas-gatas. Ayan o. Woohoo! Sarap nito. Asan na yung aking tong? Lasang melon. Ituhin natin yung mga kawerdo. May ginagawa ako. Yes, baby. Pilitin ko lang yung mantika. Nandito si Des Battery. Ay, hindi. Sa'yo nga ba yun? Oo. Sabi. Ulam ni... Salamat, Rosemary. Mangkunga. Kasama naman ako dito. Alright. Kasama manok ng kapitbahay. Kasi yung manok namin, pagkaraos tumuka, may lasa na siya. Lasa Salamat. plastic na. Dito muna ako mga kawerdo. Alright, nakasalang na po. Mabe, hello. Nakasalang na ang ating tilapia. Ayan o. Nabaliktad ko na rin. Kailangan ko lang ng suka na ano, sausawan, di ba? Yan. Okay na to. Yan. Okay na yan. Salang naman natin itong isa. Ay, dalawa na lang pala. Alright. Okay. Yan. Lamit. Suka na lang ang katapat niyan. Tapos bawang pala, paridlong ng bawang sa sili. Diba? Alright. Ayan guys. Luto na. Oh, kakain na lang kami. Time check. Ay, magalas 12 na. Maya. Maaga pa. Hindi pa nahingi ng pagkain ng aking apo. Alright, diba? Pag humingi na siya ng pagkain, lalafang na kami. Alright. Apo muna tayo habang naka-live ang Gorangs. Huwag kang papatalo Okay. sa mga chismosang mahaba ang dila. Alright guys, yan. Kain na po. Yun o. Sarap. Mga po sa baba na kumain. Kain muna tayo. Panghali na kayo ha. Tita Au, lunch muna ako. Bye everyone. Have a nice day. God bless you always. Thank you William Charity Haircut. Sige lang. At ako na ay uuwi na rin. Sis Rosemary, shout I love you sabi ni Tita. Bye sabi ni Rosemary. Lima, love you sabi ni Werdo. Lola JPC sabi ni Tita. Basta magpagka-prito talaga. Mr. Ram. Sa abin tanggalin ang kaliskis. Hindi ko tinatanggal ang kaliskis. Oh, sa Sir Dante. Na 3 years na ako dito sa ibang bansa, Tita Au. Yung Huwag ka na nga umuwi. balat. Ay, yung kaliskis. Pusit ka. Kasama sa pagkain Saan yun eh. bansa ka ba, Mr. Rams? Anong bansa ka? Sarap. Sir Rams, Lutong. nag-resort sabi ni JDG. William Charity, salamat bye-bye. Ingat palagi. Joel De Guzman, nag-resort po sabi ni Salamat talaga. Mr. Rams. Hindi nga bad. Tatry nga ako ng bangus. Thank you. Mag-live ka na, Alina. Tol Dante, sabi ni JDG. Kuya, love you, sabi ni Nilma. Tropa, JPC, thank you. Sir Ayun ko William, din yung nag-resort ano, sabi ni JDG. bangus Tamsak naman po ang pala, tita. sa sunod. 26 Titirahin ko. tamsak, maraming salamat. Kaya galunggong. Tol Joel, love you, sabi ni Sir Dante. What? Ay, wag nyo na nga sabihin tamsak kasi pag titingin ko doon, nakikita ko lagi yung $0. Diyos ko po, lagi na lang.
Joe, I love you eh. Sabi ni Sir Dante, Joey Guzman, dikitan na kita, sabi ni Alexander Esmabe. Talaga? Naku, wag na yan, wag mong dikitan yan. Hindi naman na YouTuber yan. Turuan kita, Alexander Esmabe. Pag nag-go to channel ka, pag nakita mong maraming subscribers, yun ang dikitan mo. Pero pag kukonte or wala masyadong upload, isa, dalawa lang, wag mong dikitan yun. Ibig sabihin nun, ninja yun or organic viewer. Kaya wag mong dikitan pagka ganun din nila kailangan na ang subscriber. Ingaw nito. Napakain eh. Kain muna ako mga kawedo, ha? Kain muna ako para makapag-concentrate sa kain. O, di ba? Love you all, guys. Alright, tapos na kami kumain ng aking apo. So, pahipahinga lang konti. Tapos ako'y magtutupi ng mga damit. O, di ba? Higa-higa muna tayo. My goodness. Ano naman pala yung ano doon, eh? Birds. Kita ba? Okay. Alright. Yan, nakatulog na naman si ako. Time check, 3:00. Oh, diba? Ngayon na ako nagising, magtutupi na lang ako. Damit na yan. Dami ko pang tupiin, ayun pa sa labas. Kaya umpisahan ko na magtupi. Alright, sa mga kawedo. Yan, mga umpisahan ko na para matapos na. Alright, tapos na ako sa unang batch. Yan, kunin ko na yung mga nandun. Kasi marami-rami pa yun, no? Alright guys, ayan, nakatapos na ako pagtupi. Mga kawerdo, tapos na lahat. Yung apo ko tulog na tulog pa. Ayos, haba ng tulog niya. So ayan guys, paano, hanggang dito na lang muna ang ating pagbablog. I love you all sa inyong lahat. Maraming salamat ulit sa inyong walang sawang suporta. Bye bye.